sulpot? Kayo ba sulpot? Oo, ang sagot dyan. Sulpot talaga kayo, Robin de la Rosa. Kaya nakalagay dyan unti-unting pumapasok ang kapahamakan sa binabasa mo. Aba, tugmang-tugma sa inyo, Robin de la Rosa. Kasi unti-unti kayong dumarami mga demonyo. Kanino bang anak? Si Felix Manalo. Tulad yan ang sinasabi ko. At paulit-ulit yung sasabihin sa iyo, Robin de la Rosa, na ang tatay ni Felix Manalo ay mababasa mo sa Juan 8:44, Robin. Yan yung tatay niya. Siya yung anak ng kapahamakan sapagkat ang tatay niya ay Diablo, demonyo. Totoo yan, Robin. Tumutugma sa inyo. Ayun sabi, unti-unting pumapasok. Yung si 1914, unti-unti bang pumapasok? Unti-unting pumapasok. Kaya nga kayo ang may dala ng aral ng kapahamakan. Kita mo na nga, nag-play ako ng video. Nakaabang ka na, naka-open mic ka. Pakinggan ulit natin yung video kasi sinasapawan mo na ako, kapatid. Nasasaktan ka. Play ulit natin yung video. Balik. Masakit na salita sa anak ko. Hindi ko masita yung kapatid sapagkat alam kong nagsasabi siya. Kung hindi ba buong buo na katotohanan niya, nagsasabi siya ng totoo. Anong sinasabi na totoo? Pakinggan ulit natin. Ayay. Di aabot sa oras. Sabi niya sa kapatid, gusto niya ipapasa sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang mali na manggagawa. Walang matino na manggagawa. Wala pala, Robin. Demonyo kasi kayo lahat dyan. Diba? Pansin nyo yung mga sulbot? Buhat bangko eh. Tunay kami. Magbabasa tayo ng talata na tunay kami, ha? Diba? Pansin nyo? Kami wala eh. Ako wala akong binanggit eh. Kasi nga true church na kami, automatic na kami tunay na aral. No need for us to discuss about tunay na aral. Kasi kami na yung itinatag 2,000 years ago eh. Matik na yan eh. Kayo, buhat bangko kayong lahat. Kahit abutin pa tayo dito ng 1,000 years, sasabihin nyo talagang tunay kayo. Kaya yan sinasabi ko. Hanggang mamatay itong si Robin de la Rosa at si Isgad, no? Sasabihin talaga nilang tunay sila. At sasabihin nilang mali kami. Kaya sabi ko, para mahanap natin yung true church, diretso na lang tayo sa history. Sa itinatag ni Kristo 2,000 years ago. Tama na. Hanggang ngayon na lang gabi, malalaman na natin yung true church. Hindi na natin tatanungin, tunay ba yung tinuturo ninyo? Kayo na yung itinatag tunay. Kasi nga automatic eh. Kapag true church, matik, tunay na aral, hindi ibig sabihin na mali ang tunay na aral muna bago true church. Kasi nga lahat eh, si Robin de la Rosa at si Isgad nag-claim na tunay eh. Mamatay na lang kayong dalawa, puro kayo claim. Kami wala kami claim na tunay kasi nga automatic na kami tunay eh. Okay, may one minute pa ako. Magbabasa nga tayo ng tunay na aral ng Iglesia ni Cristo. Sabi dito, ang sinasabi daw ng Mateo 24:6-7 sa kanilang fundamental belief of Iglesia ni Cristo, the First World War o World War I, na kasabayan daw ng paglitaw ng emergence of the Church of Christ sa Pilipinas. Tingnan nga natin. Kinuha lang yung yung size eh. Ang tanong dito, sabi dito, extend ng 1 minute. Sabi kasi dito sa 3, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Tinanong pala si Kristo eh. Ano ang tanong? Kailan po ba mangyayari ang sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan
ng iyong paparito at katapusan ng mundo. So may tanong pala sa 3 na ano daw ang palatandaan ng muling paparito ni Kristo at katapusan ng mundo. Sumagot si Jesus. First, mag-iingat kayo upang hindi kayo maligaw ni Okay, naman. time na. Wait mo na, Okay. Ruben. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapagbatis time na. ng Kristo at marami silang maliligaw. Ito yung Wala na, ginawa hindi ng na nasunod Kristo. yung kaayusan. Ayun, maraming salamat po at muli tayong binigyan ng pagkakataon. Minumute po tayo sa platform na ito. Hindi ko alam kung bakit ano nangyayari sa kanila. Ang itinayo po ni Kristo ay Iglesia ni Kristo. Sa makatwid ay munting kawan noon sa pangunguna ng ating Panginoong Hesukristo. Munting kawan, maliwanag po dyan. Ang kawan po ay ang Iglesia ni Kristo. So, iliwanag po namin sa inyo ang Iglesia sa panahon ni Kristo at ng mga apostol. Pagkatapos ay merong kaanib noon na higit na 500. Pagkatapos noon ay may mga bilang ng mga kapatid na natipon pagkaakyat ng Panginoong Hesukristo sa langit. So, kasaysayan pa rin ng Iglesia ni Kristo na may 120. Batay po sa mga Katoliko, si Kristo ba ay nagtayo ng Iglesia? Yes, tanggap nila. Ang itinayo ni Kristo ay Iglesia ni Kristo. Sana sinagot ni Francis B. Casilli ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Talagang ang Panginoong Hesukristo, itinayo niya ay Iglesia ni Kristo. Maliwanag po dyan sa aklat ni Francis B. Casilli, ang iglesyang ito ay itinatag at binalangkas at pinangaral ng mga apostol. Si Kristo po ang ulo, ang iglesia ang katawan. Iglesia ni Kristo sa harap ng Diyos ay isang taong bago sa Efeso 2:5. Maliwanag po ang mga talata na ipinapakikita namin sa inyo paano naging tunay na alagad sila ng Panginoong Hesukristo. Sa pangalan sila'y itinatawag. Kaya ang pangalang Kristo, Iglesia ni Kristo ay pangalang tunay na sa ikaliligtas. Kaninong pangalan tatawagin ng mga tupa? Tinatawag sa kanyang sariling tupa sa pangalan. Aling pangalan yon? Tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon. Alin ang pangalan yon? Panginoon at Kristo. Walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Mula noon hanggang ngayon ay nananatiling Iglesia ni Kristo ang pangalan, hindi po nagbago. Kung meron nagpakilalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, maliwanag na ito'y idinagdag sa Biblia at sila po ang mga supot o sulpot. Hindi po kailanman naging sulpot ang Iglesia ni Kristo sapagkat kung nalalaman lamang nila ang tatlong grupo ng mga tao, pulutong ng mga taong tatanggap ng Espiritu Santo, sana hindi nagkakamali ang mga kababayan natin nagpapakilalang Katoliko. May kaligtasan ba sa Katoliko? At kanino mang ibang walang ibang kaligtasan. Walang ibang pangalan sa sukat ng langit na ibinigay sa mga tao, ang Iglesia ni Kristo lamang po. Kaya walang kaligtasan po sa Katoliko. Ako na bang kasunod, Brad? Tulog yata si Jordik. Jordik! Ang isusunod ko naman po ay kalagayan ng Iglesia noong panahon ng mga apostol. Wala. Okay, mga kaibigan, sinasabi po ng Biblia, tandaan niyo po ang false church, ang iglesia magpapahamak sa inyo, ang dalay kasinungalingan. Tandaan niyo mga kaibigan, sapagkat ang ama nila ay Diablo. Kasi kung ang ama nila ay Diablo, hindi sila nagdadalawang isip na magkwento ng mga kasinungalingan. At pa nagsasalita sila, mas lamang ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Bakit ang Iglesia ni Kristo ay
kasinungalingan ang dala at hindi sila haligi at suhay ng katotohanan, kundi haligi at suhay ng kasinungalingan na nanggagaling sa kanilang amang dyablo. Bigyan natin ng pansin yung pahayag 7.1, yung patutuon nila na si Felix Manalo yung anghel. Ang sabi nila, yung 5 anghel doon ay tao at hindi anghel. Pero sinasabi naman ni Juan sa pahayag 7.1, ang nakita niya ay mga anghel. At nakita ko ang 4 na anghel. Sabi nila, hindi anghel ang nakita ni Pablo ay ni Juan, kundi mga tao. Ibig bang sabihin, si Juan ay hindi marunong mag-distinguish ng pagkakaiba ng anghel at sa tao? Kaya nang sinabi niyang ang nakita niya ay anghel, mali pala. Wow, mali. Yung pala ay tao. Ibig sabihin, ganun ba kahina ang paningin ni Juan para mapagkamalan niyang tao yung mga anghel nang sinabi niyang anghel ang nakita niya? Sa makatwid, kung pinapabulaanan nila ang sinasabi ni Juan ang nakita niya anghel at sinasabi ng mga iglesia ni Cristo ang nakita ay tao, eh sila'y anak ng sinungaling ng dyablo sapagkat mismong pinapakita ni Juan ang nakita niya ay anghel. Ikalawa, yung mga anghel na yun ay sabi ay nasa 4 na sulok ng daigdig. Alam niyo man siguro ang sulok, pinakatabi. Pero yung 4 na big four na yan ay wala sa 4 na sulok ng daigdig ang kanilang bansa. Wala sa north, sa south, west, and east ng mapa. Kundi nasa gitna at magkakatabi. Ibig sabihin, pagdating sa geography, magkaibang sinasabi nung Biblia sa sinasabi nung location nung bansa nung Big Four. Sa mga tweet, sinungaling na naman. At tapos yung 4 na anghel na yung umakyat sa silangang anghel, ang sabi tinatakan niya ay 144,000 na mga Hudyo. Ang tanong, si Felix Manalo ba ay may tinatakan o mayroong na-convert na 144,000 na mga Hudyo nung siya nangangaral? Di ba ama ng kasinungalingan? Patunayan nila na si Felix Manalo ay may tinatakan o na-convert, kung yun ang interpretation nila, na 144,000 na mga Hudyo, 12,000 sa bawat lipi ng Israel. Talagang mga sinungaling. Kung yan, simpleng kwentong yan ay punong-puno ng kasinungalingan at sila hindi nagdadalawang isip na bumuka sa bibig nila, eh talagang anak sila ng dyablo at ang ama nila ay dyablo. Hindi sila ang true church sapagkat sila ay haligi at suway ng dyablong sinungaling. Pero po ang Church of Christ ay hindi po. Yan, salamat kapatid. Suway ng katotohanan. Salamat kapatid. Yan. Antayin ko na lang yung time ko na lumabas. Salamat sa pahayag mo kapatid na Isgad. Ayan. Wala pa akong oras. Yan, salamat sa pagbibigay ng oras. Base sa binabasa ni Robin de la Rosa, tama lahat yan. Pero hindi yan tinutumutukoy sa INC 1914 na tinayo ni Felix Manalo. Sapagkat ang tinutukoy dyan ay ang unang siglo na ang ulo ay si Kristo at ang katawan ay ang iglesia. Eh sa INC 1914, si Kristo ba ang ulo nila? Ay ba hindi? Ang ulo nila doon, si Felix Manalo. Sapagkat nasasaktan po ang ating mga kapatid na iglot pagka tinitira mo ang kanilang sugo na sinungaling at anak ng kapahamakan na ang tatay ay nasa Juan 8:44 na ang pangalan ay Diablo. Anak pala ng demonyo to si Felix Manalo. Biruin mo, ito lang ang tao na dinaig lahat ng karakter sa Biblia. Kahit si Kristo, dinaig niya. Ibong mandaragit, anghel, huling sugo, mabuting pastol, uod ni Jacob, binhi ni Abraham, Elias. Ganyan kasakim, si Manaloyloy. Mga manalistang naniniwala na sugo si Manalo, sila yung mga tao na tinanggal ang utak sa kanilang ulo para maging sugo si Felix Manalo. Yan yung katibayan na talagang malala ang ipinakain ni Felix Manalo sa kanilang utak na ebanghelyo. Ebanghelyong hindi galing sa tunay na Diyos, kundi ebanghelyong galing kay Satanas. Yan yung patunay. Kaya nga grabe yung pagkapuot ng mga ito pagkat tinatanong sa kanila kung sugo ba si Kristo. Abay, wala na yung patutsada. Ang ganito kasi, wala na, agad-agad niyang sasabihin, tao yan.
Pagka si Felix tinanong, tao ba yan? Sasabihin nila, anghel yan. Anghel yan si Felix Manalo. Hindi nga nila tinuturing na sugo si Jesus. Hindi nila tinuturing na si Jesus ay anghel. Sapagkat ang anghel para sa kanila ay si Felix Manalo lang. Nagkukunwari pa tong mga to na hindi daw kuno sumasamba, pero ang katotohanan niyan ay talagang sinasamba nila si Felix Manalo. Dahil siya talaga yung tunay na Diyos ng INC ni Manalo 1914. Ayan yung katotohanan. Sapagkat hindi ka daw maliligtas pagka hindi ka nanampalataya sa kanilang sugo na sugo ng demonyo. Itanggap naman nila na Diyos ng sanlibutan si Satanas. Talagang Diyos nila yun. Taga sanlibutan tong mga iglot na to eh. Na time na. I-continue lang natin yung naputol. Napunta tayo sa libro ng mga Iglesia ni Cristo. Ito yung scan copy. Lagyan nyo ng oras, Rose. Lagyan nyo ng oras. Ayan. So ito yung front page ng kanilang libro. Ang title nito ay Fundamental Rose, lagyan nyo ng oras. ng Iglesia ni Cristo. Ay, Huwag may sa mga Robin. Robin. Mag-ano ka na lang. Lagyan nyo ng oras. Kanina. Pero so, Umiyak. Ilang minutes ba? 3 minutes po. Ayan. Ito yung libro nila na Fundamental Beliefs in Iglesia ni Cristo. This is not just a Xerox copy. This is a scanned copy PDF. Punta tayo kasi may table of contents din ito. Punta tayo sa lesson number 10 nila. Parang CCC din, no? Lesson number 10, ang lesson nila number 10 na The Church of Christ in the Philippines. Page 48. So punta tayo sa page 48. Ayan, lesson 10. Punta tayo sa baba sa page 52 under lesson 10. Ang sabi dito, what did Christ refer to by these things which when seen the signs of the ends of the earth? A. Answer. The accompanying event is the World War. Basihan nila Matthew 24:6-7. Na ang nakasulat daw doon, ang prophesied war is the First World War or the World War I, July 27, 1914, kasabayan daw ng prophesied time for the emergence of the Church of Christ in the Philippines. Tingnan natin kung tama ba. Matthew 24:3. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng Olibo, tinanong siya ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng iyong muling paparito at katapusan ng mundo? Ano daw yung tanong ng mga tao kay Kristo? Palatandaan ng iyong pagparito at katapusan ng mundo. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni inuman. 5. Ito yung unang palatandaan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ay Kristo at marami silang maliligaw. So, bulaang propeta yung palatandaan. Ito ang sinasabi ng INC na 6. Makakarinig kayo ng labanan, makakabalita kayo ng digmaan. Ito the World War I. O saan dito sinabi sa hula? Hula ba to na tinanong lang si Kristo na ano yung palatandaan ng muling paparito niya at katapusan ng mundo? Ang sinasabi niyo dito, emergence of the Church of Christ, kasabayan ng World War I. Andito ba sa Mateo 24:16 ng iglesia na sinasabi na litaw sa Pilipinas? Na palpak. Kayo kasi, may nabasa lang na digmaan, diretso ko sa 6. Simple lang naman, hindi na i-explain. Babasahin lang natin. Kaya nga, palpak. First palpak pa lang dito, marami pa. May tinatawag kasi tayong legal principle na falsus in uno, falsus in omnibus. Ang ibig sabihin niyan, false in one thing, false in everything. One thing pa lang yan. Next na aral Yan, nila. ako naman, salamat. Pakipalakihan ako at pengi po ako ng time by Santin. Okay, ang babasahin ko po sa inyo
Ang babasahin ko po sa inyo, The Last Days Bible, Prophecy Edition. So pagka na-debunk na po natin si Anta, papaliwanag ko naman sa inyo yung ibang bahagi. Andyan po sa Matthew 24:26, 24:6, ang sabi po, the years of World War I. So maliwanag po na yan po ay hula batay po sa mga Bible scholar. So, gigibain na naman po natin si Johan. Hindi raw po natin kinikilalang sugo ang Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, nagkakamali na naman po sila. Bueno, para may matutunan po kayo, hindi kwento-kwento, hindi palapalagay, amin naman pong isasalaysay sa inyo ang kalagayan ng Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Noong unang siglo ay nanatiling matibay sa turo sa kanilang pagkakatipon sa pangunguna ng mga apostol. Batay sa Gawa 2:42-46, nagpanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo sa pamamagitan ng pagdalaw ng mga apostol. Lumago ang Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng mga apostol sapagkat sila'y naging mapanalanginin, nagpatuloy ng mga pagpupuri at pag-awit sa ating Panginoong Diyos. Pagkatapos ang Iglesia ni Cristo noon ay nagsipaglakbay at nangangaral, subalit kasabay ang pag-uusig, silang lahat ay nangalat, napunta sa Judea at Samaria mula po doon sa Jerusalem. Sapagkat may matututunan po kayo sa pangatalatang ito, dumating ang malaking pag-uusig. Sila po ay nagsipangalat pero hindi tumigil ng pangangaral ng mga salita ng Diyos. Napunta sa Samaria, Judea, mula noon sa bayan po ng Jerusalem. Ano ang ibinunga ng kanilang pangangaral? Lumago ang salita ng Diyos, dumaming lubha ang bilang ng mga alagad sa iglesyang nasa Jerusalem. Ibig ba sabihin ang iglesia noon na nasa Judea at Samaria ay iba sa iglesyang itinayo ni Cristo? Hindi po. Mga iglesia ng mga hintil, yan ay 16:4. Basahin nyo ang 16:16, Iglesia ni Cristo. Sa susunod na aking bahagi, para may matutunan po kayo at hindi puro ad hom, hindi puro pagbibintang at may matibay na batayan, ang hula ng Biblia tungkol sa naganap na pagtalikod. Mga talata din po ng Biblia ang aming ipapakita po sa inyo. Hindi po tayo mananakit ng damdamin, pagbibintang sa kanila, kundi pawang katotohanan ng nakasulat sa Biblia. Hindi po kagaya nung ginagawa po ng iba, hindi po makuha doon sa aral. Ang ginawa po ng iba, edit. Inedit po ang larawan ng kapatid na Felix Manalo, nilagyan po ng iglesia ni Manalo sapagkat hindi na po makuha sa argumento, dinaan sa pag-i-edit po ng mga larawan. Okay, salamat sa pahayag mo. Ako na next. Bigyan mo ako ng time, Baisan. Matatawa ka sa argumento ni Robin De La Rosa. Pinagpipilitan niya na konektado sila sa unang siglong iglesia na itinayo ni Cristo. Which is hindi naman. Robin, sa demonyo nga ni kayo. Ano ba nakalaman sa pasuko nyo? Hunyo 1976, page 29. Hindi maliligtas ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo. Paano to? Hanip na yan. Paano itong mga nasa labas, Robin, na hindi nakapasok? Dito maliligtas kasi nasa labas to. Robin, paano itong mga nasa labas? Hindi to maliligtas. Talagang hindi maliligtas. Bakit? Kasi pag yung simbahan nila nagsarado na yung pitel, lilipad na yan eh. Spaceship kasi yan. Mga alien kasi itong mga kulto. hindi daw kasi sila taga sanlibutan eh. Mga alien niya talaga. Robin, hindi po pamamaratang at hindi ad hom ang pagsasabi ng katotohanan sapagkat ang sugo mo ay talagang sugo ng demonyo. Sinasampalatayaan mo nga yan, ginagawa mo ng Diyos. May imahe ka pa niyan sa cellphone mo, alam ko. May imahe ka pa niyan nakadikit sa wall mo, alam ko. Sapagkat si Felix Manalo para sa mga iglot
ay talagang tunay na Diyos. Tunay na Diyos ng demonyo. Sapagat kayo ay anak ng demonyo. Anak kayo ni Felix Manalo sa kanyang pagkademonyo. Pinagpipilitan niyong i-connecta yung mga pinagsasabi niyang wala naman sa Biblia. Katulad ng yung sinabi ng ministro niyong si Kairanyo na yung mga wala sa loob ng iglesia ay meron ay sentensyado sa apoy. Wala ka naman mababasa, Robin de la Rosa, na kahit sa isang talata na hindi ka lumipat-lipat at hindi ka tumalon-talon, di ba? Ganyan kasing gawain ng mga iglot, di ba? Mag-cherry pick sila. Ano bang ginawa ni Felix Manalo? Nagkulong ng 3 araw kasi kailangan niyang mag-focus sa pag-cherry pick ng mga talata na tutugma kuno sa kanyang itatayong relihiyon. Sino bang nagtatag niyan? Malinaw naman sa pasugo nyo. Yung inedit lang doon, Robin, yung pangalan na nakalagay sa simbahan. Pero yung nakalagay sa pasugo nyo, hindi inedit yun. Tunay yun na talagang si Felix Manalo ang nagtatag ng INC 1914. Tanggapin mo man o hindi, iglot. Salamat. Ako na ba? No, gusto mo, masyado kang atat eh. Nasasaktan kaya tao. Tayo na lang dalawa, wala nang tayo. Sinong sunod? Sinong sunod? Ako na ba? Sigisgat. Masyado nasasaktan eh. Gusto mo bawi. Mga kaibigan, pag-aralan natin yung argumento ni Robin, tingnan niyo yung mga self-proclaim. Marami na unang-una, yung unang iglesia ay nalipol. Tapos, wala naman tayong nababasa na inihula sa Biblia na yung kanyang iglesia ay malilipol. May sinabi ba si Kristong malilipol ang iglesia? Tapos biglang may lilitaw na isang propeta o sugo na magpapatuloy nito. Wala namang ganun. Para mapatunayan ko po na walang ganung mangyayari sa iglesia ang itinatag ni Jesus, mapapansin mo yan doon sa bundok ng Olibo nang tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, Panginoon, ano po ba ang tanda ng wakas ng panahon at ng iyong muling pagbabalik? Ang sabi ni Jesus, magkakaroon ng digmaan, tagutom, lindol, sasamang tao, at ang sabi kayo ay ipapakulong at ipapapatay, tapos uusigin, tapos darating ang wakas. Ang sabi niya pa sa konklusyon niya, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So makatwid, bakit sasabihin ni Kristo na magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas kung ang iglesia ay malilipol? Di ba hindi? Ngayon, kung titingnan mo yung senaryo o yung mga pagkasunod na pangyayari, walang binanggit si Jesus na after 50 years, yung iglesyang ito malilipol. Tapos mga 2,000 taon, merong lilitaw na isang sugo sa ibang hindi dito sa Israel, at siya magpapatuloy ng iglesia. Walang ganong kwento. Kasi lalabas kasi na parang may nakaligtang ikwento si Jesus. Ikalawa, nang si Kristo'y umakyat sa langit, wala naman siyang sinabi, mga apostol, tandaan nyo itong iglesyang itong itinatag ko, after 50 years, malilipol. Pag kayo namatay lahat, automatic lipol. Pero kayo mag-alala, after 2,000 years, ito'y muling babalik. Dahil merong isang susuguin akong tao na siya magpapatuloy ng iglesia. Walang ganong sinabi si Jesus. Walang nababanggit si Kristo na mayroon pang isang sugo maliban sa kanya na lalabas after 2,000 years. Ibig sabihin, kung walang patutong ganon ang mga apostol, walang patuto si Jesus, saan ang galing yung ideyang yun na lumabas na sugo si Felix Manalo at nagkiklaim na siya ang sugo sa huling araw? Sa amin kasi sa Church of Christ, ang kinikilala naming sugo sa huling araw ay si Kristo, base sa Hebreo 1:2. At ang Diyos ay magsasalita sa huling araw sa pamamagitan ng kanyang anak. Lalabas ngayon, 2 sugo sa huling araw. Yung isa ay peke, yung isa ay totoo. Sino ang totoo? Si Jesus ang sugo sa huling araw o yung claim ng Iglesia ni Cristo na si Felix Manalo ang sugo sa huling araw? Kasi isa lang dapat na matirang sugo. Either na si Jesus o kaya si Felix Manalo. Pili na lang kayo. Salamat po. Ako na. Lilinawin ko lang, no?
sinakyan natin yung World War. Hindi natin sinasabing mali sila, sinakyan lang natin. Na itong nasa Matthew 24:6-7, assuming arguendo that this is the First World War. Sinakyan na natin hindi naman natin kinontra. Ang kinontra natin, sabi kasi nila, this is the prophesied time for the emergence, pagsulpot of the Church of Christ in the Philippines. Yung sinasabi pa, as a fulfillment of the prophecy pa rin. The church, wait. The next. wait. Prophecy. The Church of Christ was registered with the Philippine government July 27, 1914, kasabayan ng July 27, 1914, the First World War. Ang kinontra natin, dahil sabi daw sa Mateo 24:6-7 ito, binasa natin, wala na bang sinasabi si Kristo dito na ang First World War palatandaan ng paglitaw sa Pilipinas. Napakalinaw, Ang sinasabi natin, mali ang application ng mga iglesia ni Manalo. Ang tanong lang ng mga tao kay Kristo, kailan po ba mangyayari ang sinasabi ninyo? Ano po bang magiging palatandaan ng iyong muling paparito? At katapusan, sinasabi ba dito, kailan po ba lilitaw ang iglesia ni Kristo sa Pilipinas? Hindi naman walang iglesia ang sinasabi dito na lilitaw sa Pilipinas. Kayo, nagchichiripi kayo dahil ang 6 may nakalagay na digmaan. Ito palang digmaan at paglitaw ng mga bulaang propeta, ito yung sagot ni Kristo sa tanong ng mga tao na palatandaan ng muling paparito at katapusan ng mundo. Diyos ko, mga iglesia ni Kristo. Ngayon, assuming for the sake of argument, World War I, ang unang palatandaan, sabi ni Kristo, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ay Kristo. Mga bulaang propeta. Ano yung kasabayan? World War I. May lilitaw palang bulaang propeta sa World War I. Di ba? World War I ito ang 5 unang palatandaan Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at maraming maliligaw. Yan yung unang palatandaan. Number 2, magkakarinig kayo ng labanan at magkakabalita ng digmaan. Kasabayan pala ng World War I, paglitaw ni Felix Manalo, July 27, 1914. Sige, pilit niyo pa ng World War I yan. May tanong sa 3, may tanong sa 3. Ang kinuha niyo, 6-7, nakakahiya. Falsus in uno, falsus in omnibus. False in one thing, false in Host, everything. time na. Diyos ko na